1.7 trillion pesos ang halaga ng stock market loss sa bansa. Ito ang kamakailang naging pahayag ni Securities and Exchange Commission Chair Francis Lim na umano'y nawala sa loob lamang ng 3 linggo dahil sa mga tiwalian na kinasasangkutan ng umano'y maanumalyang flood control projects. Ang impormasyong ito ay mariing kinundina ng Chairman Emeritus ng 4 na makabayan at sibikong organisasyon na si Dr. Jose Antonio Goytia. Anya, hindi ito basta honest mistake, kundi isang panlililang na sumisira sa tiwala ng investors sa bansa. Una ng pinabulaanan nito ni Special Assistant to the President for Investment and Economic Affairs, Frederick Go, kamakailan sa isang briefing sa Malacanang. Kanyang inilarawan ang impormasyon mula kay Lim bilang isang fake news. Batay kasi sa paliwanag ni Lim sa taunang Financial Executives Institute of the Philippines Conference itong October 7, 1.7 trillion pesos ang nawala mula August 11 hanggang 29 mula sa market value ng mga kumpanyang nakalista sa Philippine Stock Exchange na itinuturong dahilan ang FCP scandals. Bukod kay Go at Goytia, isang mambabatas rin mula sa Kamara ang mariing kinundina ang pahayag na ito ni Lim. Ayon kay House Infrastructure Committee Chair at Bicol Saro Representative Terry Raydon, isang bombastic statements na batay sa maling impormasyon ang tinuran ni Lim. Anya, dapat na ipaliwanag ni Lim ang pinagmula ng kanyang claim dahil hindi umano ito tumpak na sumasalamin sa kasalukuyan at makasaysayang kondisyon ng Philippine Capital Market. Batay kasi sa datos ng Philippine Stock Exchange, ang totoong pagbaba ay nasa 185 billion pesos lamang at hindi 1.7 trillion pesos. Kaugnay nito ay humingi na ng paumanhin kamakailan si Sec. Chair Lim kaugnay ng maling datos na kaniyang ipinahayag. Nagkaroon anya ng kalituhan sa impormasyon na kanyang pinaniwala ang galing sa isang credible industry report. Bunso dito ay giniit ni Goytia na maging isang paalala ang pangyayaring ito, partikular sa mga nasa posisyon na ang bawat salita ay may bigat at epekto sa mamamayan, na ang kakulangan ng beripikasyon sa impormasyong inilalabas ay makakapagdulot ng pangamba sa merkado. Kaya hinikayat niya ang publiko na magtiwala lamang sa mga tamang sources tulad ng PSC, Department of Finance at iba pang ahensyang may kredibilidad. Binigyang halimbawa niya ang mga bilyong pisong pamumuhunan at mga proyektong isinusulong sa ilalim ng Create More Act bilang patunay na nananatiling matatag ang interes ng mga mamumuhunan o investor sa bansa. Princess Castro nag-uulat para sa Golden Nation Network.